Mga ka-Clover, narito ang isang panimulang talata para sa iyong paksa tungkol sa mga malas na ginagawa sa pusa. Iba't ibang kultura, lalo na sa Pilipinas, maraming pamahiin ang umiikot sa mga pusa. Ang ilan ay nagsasabing sila ay nagdadala ng swerte, habang ang iba naman ay naniniwala na may mga kilos o pangyayari na maaaring magdulot ng kamalasan. Maraming tao ang takot o nag-aatubiling gumawa ng ilang bagay na may kaugnayan sa pusa dahil sa paniniwalang ito. Ilan sa mga sinasabing malas na gawain ay ang pagtataboy sa pusang kusang pumasok sa bahay, pananakit o pagpatay ng pusa, at maging ang biglaang pagkawala o pagkamatay ng alagang pusa. Bagaman walang siyentipikong basihan ang mga paniniwalang ito, nananatili pa rin silang bahagi ng tradisyon at paniniwala ng maraming Pilipino at ilang kultura. Ang pananakit sa pusa. Ayon sa pamahiin at paniniwala sa ilang kultura, ay itinuturing na malas at nagdadala ng masamang epekto sa taong gumawa nito. Narito ang ilang dahilan kung bakit ito itinuturing na malas at kung ano ang maaaring idulot sa gumawa nito. Masamang karma. Ang pananakit sa isang hayop, lalo na sa mga walang kalaban-laban na tulad ng pusa, ay pinaniniwalaang nagdadala ng masamang karma. Sinasabing ang mga gawaing hindi mabuti ay nagbabalik sa taong gumawa sa kanya sa anyo ng mga pagsubok o kasawian. Pagkaawa ng mga espiritu. Sa ilang paniniwala, ang mga hayop tulad ng mga pusa ay may kasamang espiritu o kaluluwa. Ang pananakit sa kanila ay maaaring magdulot ng galit o pagkaawa ng mga espiritu na nagresulta sa mga hindi magandang karanasan para sa taong gumawa nito. Pagkawala ng swerte. Ang mga pusa, lalo na ang mga itim o puti at ginto, ay itinuturing na kulay ng swerte sa ilang kultura. Ang pananakit o pagpatay sa kanila ay maaaring magdulot ng paglayo ng swerte at magandang kapalaran, pagsisisi at pagtuklas ng kahinaan. Ang taong nananakit sa pusa ay maaaring makaramdam ng matinding pagsisisi at guilt na nagdudulot ng emosyonal na pasanin. Ito ay maaaring magresulta sa stress o anxiety na nagdadala ng hindi magandang kalagayan sa isip at damdamin. Ang pananakit sa pusa ay itinuturing na nagdadala ng masamang karma ayon sa mga paniniwala at pamahiin. Masamang balik. Sinasabing ang masamang gawa tulad ng pananakit sa iyong hayop ay nagbabalik sa taong gumawa nito. Ito ay maaaring mag-manifest sa anyo ng pagsubok, problema o malas sa kanyang buhay. Ayon sa pamahiin, ang pananakit sa pusa ay maaaring magdulot ng paglayo ng swerte at magandang kapalaran. Ang mga tao na nananakit sa mga hayop ay maaaring makaranas ng sunod-sunod na malas sa iba't ibang aspeto ng kanilang buhay. Ang pananakit sa pusa ay maaari ring magdulot ng hidwaan sa mga tao sa paligid. Ang mga kaibigan o pamilya na hindi sang-ayon sa ganitong asal ay maaaring lumayo o mawala ng tiwala sa taong nananakit. Sa ilang kultura, ang mga hayop ay pinaniniwalaang may kasamang espiritu. Ang pananakit sa kanila ay maaaring magdulot ng galit o pagkagambala ng mga espiritu na nagreresulta sa mga hindi magandang pangyayari sa buhay ng gumawa. Sa kabuuan, ang pananakit sa pusa ay hindi lamang nakakaapekto sa pisikal na kalagayan ng hayop, kundi pati na rin sa kalooban at kapalaran ng taong gumawa nito. Mahalaga ang pagpapahalaga at paggalang sa mga hayop, hindi lamang para sa kanilang kapakanan, kundi pati na rin para sa ating sariling kabutihan. Ang lahat ng ito, mga ka-Clover, ay totoo talaga.
Dahil sa maniwala kayo at hindi, meron kaming kapitbahay na malupit talaga sa pusa. Porket nagpopo lang yung pusa sa kanilang halaman, sa kanilang paso. Akala mo, halos patayin na nila yung pusa. Kinuhaan nila ng hangir at bali-bali talaga ang hangir sa pagpapalo ng pusa. Hanggang sa makalayas lang yung pusa. Yun nga lang, hindi naman namin pwedeng pagsabihan kasi baka sa amin naman sila magalit. Pero sa totoo lang, nung nakita namin yun sa kanila, para bang ang sama-sama na tao nila pag nakikita namin sila. Kaya yung mga pusa namin ngayon, gustong-gustong lumabas. Pero pinapalabas na namin sa umaga para naman makalanghap sila ng sariwang hangin at makapag-relax sa labas. Yun nga lang, pag may nakita silang ibang tao na dumadaan, takot na takot sila. Takbo agad yan sila, papasok sa bahay. Kaya pag pinapalabas namin ang aming pusa, binubuksan namin yung aming pinto kasi natataranta sila kapag may nakita na ibang tao. Maging yung mga aso namin, nagagalit kapag may nakita silang ibang tao na dumadaan. Kapag ang inyong mga pusa at aso ay natatakot o nagagalit sa ibang tao, may ibig sabihin yan. Kaya ganun daw, marami ang nagsasabi na kapag ang pusa ay takot na takot sa isang tao, yung malayo pa lang tumatakbo na, ang ibig sabihin daw ay ang taong yun ay may dalang negative energy. O sa madaling salita, ang mga taong iyon ay hindi pet lover or cat lover. Dahil may malakas na pakiramdam ang mga pusa at aso. Pero wala naman tayong magagawa kasi marami naman dito talagang tao sa mundo na hindi marunong makiramdam, na may mga feelings din at nasasaktan ng mga hayop. Kaya pagkaraan ng ilang linggo ay may hindi magandang nangyari sa kanilang mag-asawa. Yung babae ay nanlalaki. O, 'di ba? Marites na ako ngayon. Kasi naman po, yung kapitbahay namin ay isang pinto lang ang pagitan. Kaya syempre, alam na alam namin ang mga nangyayari sa kapitbahay ko. Pero hindi ko naman sinasabi na baka yung sa pananakit nila ng pusa ay naging ganun ang nangyari sa kanilang mag-asawa. Pero maaring maging totoo ang aking hinala na baka sa pananakit nila ng pusa ay nagkaganon silang mag-asawa. Kahit na nagmumukha kong tsismosa dito sa ating video, katulad itong 3 pusa na ito, yun ang totoo. Basta ang sinasabi ko po sa inyo, kapag ako'y nagkukwento sa aking karanasan o aking na-experience, totoong totoo po yun. Hindi po ako nag-iimbento ng mga kwento. Ito pang isang kwento. Simula kasi kaming mag-asawa noon ay nangungupahan lang po talaga kami noong maliliit pa yung mga anak namin. Nagkaroon din kami ng kapitbahay na malupit sa pusa. Same lang din na apartment na kinikwento ko sa inyo sa mag-asawa na yon. Sa apartment noon na tinitirhan namin ay nagkaroon ulit kami ng bagong kapitbahay. At katabi talaga namin yung kanilang tinitirhan. Noon kasi, ang tagal naming tumira sa apartment na yon. Kaya nagkaroon na naman kami ng bagong kapitbahay na may anak na lalaki, binatilyo po. Ngayon, may nakapasok sa amin na pusa. Maliit po na pusa. Siguro, mga 1 buwan na rin siguro yung pusa or 2 buwan, ganun. Tapos, ang ganda-ganda ng pusa, kulay puti. Tapos, yung kanyang mata, iba po yung kulay sa kabila. Parang ganito po ang itsura niya. Ang ganda-ganda po talaga. Yun nga lang, sa dating tinitirhan namin noon, ay pinagbabawal ng may-ari ng apartment ang mag-alaga ng pusa. So, yung nakapasok na yun na kuting ay hindi talaga namin maaring alagaan, pero nandun lang po siya sa aming labas ng bahay, sa ilalim ng lamesa, kasi may lamesa po kami sa labas ng bahay. Pagkatapos kinabukasan, pinapakain namin ng sikreto lang. Tapos kinabukasan, nakita na lang namin yung pusa, patay na doon sa ilalim ng lamesa namin. Tapos may nakita kaming bali-bali na hanger. Kung yung unang pusa na pumasok sa amin noon na pinalo ng babae ay hangir ang ginamit, ganun din po dito sa pangalawang pusa na pumasok. Kaso hindi naman namin matukoy talaga kung sino yung gumawa, pero sa palagay namin yung aming kapitbahay na yun na binatilyo na may pagka, sabihin na natin medyo may diferensya ba sa
pag-iisip, at minsan nga nakikita namin yan bumubulong sa pader. Kasi maging mga maging butike, pag nakita po niya, durug-durug talaga po yung butike. Hindi talaga niya yan tatantanan hanggat hindi madurog yung mga insekto na makita niya. Pero hinala talaga namin yung binatilyo ang may gawa nun. Kaya nakakaawa talaga yung pusa. Kaya kami na lang din po ang nagligpit nun at inilibing namin dun sa labas. Hindi ko talaga makalimutan yun at hanggang ngayon pag naalala ko talaga na-stress pa rin talaga ako. Naaawa ako talaga. Ewan ko na lang kung anong mangyayari doon sa binatilyong iyon. Halos kasing edad lang po yun ng panganay kong anak noon. Kaya ngayon 24 years old na yung panganay ko eh. Tapos buwan lang po ang nakaraan. Meron na namang pumasok na pusa. Kulay orange po siya na may white. Hindi ko alam kung bakit may mga pumapasok na pusa sa apartment namin noon. At sa amin lang talaga pumupunta yung mga pusa. Siguro sabi namin noon kung hindi lang bawal yung mag-alaga ng pusa sa tinitirahan naming apartment noon. Siguro nag-alaga na talaga kami ng pusa. Inalagaan namin yung mga lumapit sa amin. Kaso bawal po talaga eh. So, ang nangyari, kapag merong pumapasok sa amin at lumalapit na pusa, pinapakain po namin yan. Kahit na kung anong ulam namin yan, pinapakain namin yan. Nung time na yun, yung pusa naman na yan, kinabukasan naman po, dalawang paa niya sa likod ay pilay na po, yung hinihila na lang niya. Hindi naman din namin alam kung ano nangyari doon, bakit nagkaganon. Wala naman pong CCTV sa amin noon, yung sa dating tinitira namin, kaya hindi namin alam talaga kung sino may gawa. Pero ang totoo niyan, isa lang talaga yung aming suspect na gumagawa, yung binatil yung kapitbahay namin na napaka salbahe po talaga sa mga pusa at sa mga insekto. Mga ka-Clover, kaya kapag ang isang tao daw ay maawain at pinapakain ang ligaw na pusa, ipinapakita nito ang kanyang kabutihang loob, malasakit at habag sa mga hayop, lalo na sa mga nangangailangan. Ipinapakita rin nito na siya ay may malambot na puso at handang tumulong kahit sa mga nilalang na hindi naman niya obligasyong alagaan. Sa mas malalim na kahulugan, maaari rin itong magpahiwatig na ang taong ito ay may sensitibong damdamin at may malasakit, hindi lang sa tao kundi pati sa kapaligiran. Ang ganitong ugali ay madalas na nauugnay sa mga taong mapagbigay, mapagmahal at may mabuting kalooban. Ano naman po ang dulot na karma sa pagligaw ng pusa? Sa paniniwalang Pilipino at iba pang mga kultura, may mga nagsasabing ang pagpapalayas o pagligaw ng pusa ay maaaring magdala ng masamang karma. Narito ang ilan sa mga itinuturing na posibleng epekto ayon sa pamahiin. Kamalasan sa tahanan. Sinasabing kung itaboy mo ang pusang kusang pumasok sa inyong bahay, maaaring mawala ang swerte at kapayapaan sa inyong tahanan. Pagdating ng sakuna o problema, may paniniwala na kung ang pusa ay umalis nang hindi mo ito pinansin o pinapaalis mo ito, maaaring may paparating na hindi magandang pangyayari sa iyong buhay o pamilya. Masamang karma. Sa ilang kultura, ang pamamalupit o pagpapabaya sa isang hayop ay nagbabalik sa taong gumawa nito sa anyo ng masamang karma, gaya ng sunod-sunod na malas o pagsubok sa buhay. Kapag ang pusa ay tumawid sa iyong daraanan, lalo na kung itim, may paniniwala na ito ay nagdadala ng kamalasan. Ang pagkakaroon ng itim na pusa na tumawid sa iyong daraanan ay itinuturing na malas sa maraming kultura, lalo na sa mga bansa sa kanlurang mundo at sa ilang paniniwala. Narito ang mga kahulugan at posibleng dulot na malas na maaring maiugnay dito. Pagsasagisag ng masama. Ang itim na pusa ay kadalasang itinuturing na simbolo ng masamang espiritu o kasamaan sa ilang kultura. Pero dito sa atin sa Pilipinas at sa ibang kultura ay marami ang nagsasabing swerte ang pusa na kulay itim. Pero kapag ito ay dumaan
o tumawid sa iyong daraanan ay meron itong ibig sabihin. Ang paglitaw nito ay maaaring ilarawan bilang senyales ng hindi magandang kapalaran o masamang pangyayari. Take note mga ka-Clover, ang pusang itim ay madalang swerte, ngunit ang sinasabi po dito ay may ibig sabihin kapag tumawid sa iyong dinadaraanan. Okay po ba? Baka naman meron na namang magko-comment na ang gulo-gulo ng ang gulo-gulo ng sinasabi ko, sasabihin naman nila, akala ko ba swerte yung pusang itim? Kaya makinig kayong mabuti sa aking mga sinasabi para maunawaan nyo po. Sa Japan, ang itim na pusa ay tinuturing na maswerte, lalo na para sa mga babae at sa mga naghahanap ng pag-ibig. May ilang dahilan kung bakit. In short, para hindi na humaba yung ating video, ang mga pusang itim ay itinuturing na mapagbigay ng swerte at proteksyon sa ilang bansa. Sinyales ng pagsubok. Sa ilang mga paniniwala, ang itim na pusa ay maaaring maging simbolo ng mga hamon o pagsubok na darating sa buhay ng isang tao. Pamahiin. Sa ibang kultura, ang itim na pusa na tumawid sa daraanan ay nagsisilbing babala na maaring may panganib o balakid na darating sa iyo. Paghihirap sa negosyo o trabaho. Maraming naniniwala na ang malas na dulot ng itim na pusa ay maaaring makaapekto sa mga aspeto ng negosyo o trabaho, tulad ng pagkakaroon ng mga hadlang sa mga proyekto o pagkakaroon ng hindi pagkakaintindihan sa mga katrabaho kapag ang itim na pusa ay biglang tumawid sa dinadaraanan mo. Ang dulot ng hindi pagpapakain sa iyong alagang pusa ay maaaring magdulot ng ilang malas ayon sa mga pamahiin at paniniwala. Masamang karma. Ayon sa mga paniniwala, ang hindi pagpapakain o pag-aalaga sa alagang hayop ay nagdadala ng masamang karma. Ang mga hindi mabuting gawa tulad ng pag-abandon o pagpapabaya sa mga hayop ay maaaring magbabalik sa nagawa sa anyo ng kamalasan o pagsubok sa buhay. Pagkawala ng swerte. Ang ilang tao ay naniniwala na ang hindi pagpapakain sa isang alagang pusa ay nagdudulot ng paglayo ng swerte at magandang kapalaran. Ang mga alagang hayop, lalo na ang mga pusa, ay itinuturing na simbolo ng swerte sa maraming kultura, at ang pagpapabaya sa kanila ay maaaring makasira sa biyaya. Pagbabalik ng masamang enerhiya. Sa maraming pananaw, ang hindi pagbibigay ng tamang pagkain at pag-aalaga sa alaga ay maaaring magdulot ng masamang enerhiya sa loob ng tahanan. Ang mga hayop ay may kakayahang maramdaman ng emosyonal na kalagayan ng kanilang mga tagapag-alaga, at ang kanilang pagdurusa ay maaaring magdulot ng hindi magandang pakiramdam sa mga tao. Pagdami ng problema sa kalusugan. Ang hindi pagpapakain sa pusa ay nagdudulot ng pisikal na sakit o karamdaman sa hayop. Ang sakit ng alaga ay maaaring maging sanhi ng emosyonal na pasanin para sa may-ari na nagdudulot ng masamang karanasan at stress. Pagkawasak ng ugnayan. Ang pagpapabaya sa alagang pusa ay maaaring magdulot ng pagkasira ng ugnayan sa pagitan ng tao at hayop. Ang pusa na itinuturing na kasama at kaibigan ay maaari ring mawala ng tiwala o pagmamahal sa nag-aalaga sa kanya. Mahalaga ang tamang pag-aalaga at pagmamahal sa mga alaga, hindi lamang para sa kanilang kapakanan, kundi pati na rin para sa ating sariling kapayapaan at swerte. Ang mga pusa ay may malalim na kahulugan at simbolismo sa iba't ibang kultura at tradisyon. Swerte at biyaya. Sa maraming kultura, ang mga pusa, lalo na ang mga puti at itim, ay itinuturing na simbolo ng swerte at magandang kapalaran. Sa Japan, halimbawa, ang manikiniko
mabait na pusa ay madalas na ginagamit bilang anting-anting para sa kasaganaan. Proteksyon. Ang mga pusa ay pinaniniwalaang nagbibigay ng proteksyon laban sa masasamang espiritu at malas. Sa mga sinaunang kultura, ang mga pusa ay itinuturing na mga tagapagtanggol ng tahanan laban sa masamang puwersa. Katalinuhan at intuisyon. Ang mga pusa ay madalas na inilalarawan bilang matatalino at mausisa. Sinasalamin nito ang kakayahan bilang makaramdam ng mga emosyon at mga pagbabago sa kanilang paligid na nagiging simbolo ng intuition at kakayahang mag-adapt. Ang likas na ugali ng mga pusa na maging malaya at hindi masyadong nakadepende sa kanilang mga tao ay nagpapahiwatig ng halaga ng kalayaan at individualismo. Ang mga pusa ay madalas na itinuturing na simbolo ng kalayaan sa mga pagpili at buhay. Sa ilang mga tradisyon, ang mga pusa ay itinuturing na may malalim na koneksyon sa mundo ng espiritu. Pinaniniwalaan na sila ay may mga tagapamagitan sa pagitan ng mga tao at mga espiritu na may kakayahang makita ang mga bagay na hindi nakikita ng tao. Sa ilang kultura, ang mga pusa ay iniuugnay sa mga katangian ng kababaihan tulad ng kagandahan, misteryo at lakas. Ang kanilang pagkilos at ugali ay madalas na sumasalamin sa mga katangian ng femininity. Ang simbolismo ng mga pusa ay mayaman at nag-iiba-iba depende sa kultura at konteksto. Sila ay hindi lamang mga alaga kundi may malalim na kahulugan at papel sa ating mga buhay. Nagdadala ng swerte, proteksyon at kakayahang makaramdam ng mundo sa paligid natin. Ang kanilang pagkakaroon sa ating tahanan ay maaaring magbigay ng kasiyahan at gabay sa ating espiritual na paglalakbay. Basta't may tamang pag-aalaga, pagmamahal at ituturing nating miyembro ng pamilya ang ating mga alagang pusa, ay tiyak na masagana ang ating buhay at magandang kapalaran.